Leo. Hello my dear Leo, mabilisan na intro po muna tayo. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 7, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at nawa yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo at nakakatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Leo. 8 cards in total, base card at saka clarification. In short, pares-pares siya or partner-partner. Tingnan natin. First card mo, my dear, is the Three of Swords. Okay, tingnan natin ha. Clarify natin siya. The Tower. Okay. So, at least hindi na ganun kabigat, my dear. Okay? Kasi mabigat pa rin eh. Sige, try natin i-interpret. Okay, so my dear, ngayong araw na ito, may tower kasi. I hope yung susunod na card is okay. Tingnan natin ha. So, ang nakukuha ko dito, my dear Leo, is more on merong mga bagay na parang hindi siya nagwo-work or hindi mo nagugustuhan kasi hindi siya nagwo-work according to your plan. Ibig sabihin, hindi ito yung gusto mo, hindi ito yung ine-expect mo, and there's a tendency na sa energy ng tower, ang tower kasi, my dear, is more on nagba-back to zero yung kanyang energy. So, medyo nakaka-prostrate yung energy, my dear, because of naglagay ka ng, possible na naglagay ka ng maraming effort, pwede mag-resonate to sa relationship, pwede din to mag-resonate sa money and career. Okay, pero yung energy ngayon is like, you are disappointed kasi possible na sa dinami-dami ng effort na nilabas mo or ginawa mo, my dear, sa kung ano man tong bagay na to, parang hindi pa rin sapat or parang kulang. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Next card tayo, my dear. Ang bigat nitong dalawang card na to. Parang sinasabi lang dito, my dear, na okay, from the top. Alam mo ba yung typical na, yung pakiramdam, my dear, yung typical na paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, tapos parang hindi siya nagwo-work. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Let me see. We have here the energy of the lovers. Possible nga na ano to, relationship. Okay, I think parang merong hindi nagkakaunawaan ngayong araw na to. The Knight of Cups. Possible na meron mga trust issue ngayong araw na to sa loob ng relationship. Hindi nagkakaunawaan, may tao na hindi accessible or hindi makontak or ayaw makipag-usap. I think, yes, hindi ayaw makipag-usap or ayaw makipag-cooperate. Yun ang nakukuha ko dito. Ang nakakalungkot dito, my dear Leo, or nakakababa ng energy is yung typical na parang ginawa mo naman lahat. Pero bakit ayaw makipag-cooperate? Yun na nakukuha ko dito. Or parang, hindi ko siya makonsider, my dear, na hindi ka talaga maintindihan kung meron man involved na tao. I can see, my dear, na parang ayaw ko lang talagang intindihin. Or ayaw lang talagang makipag-cooperate or makipag-usap, my dear. Ganon. Yun na nakukuha ko na energy dito. Which is, hindi siya maganda. Okay? Kasi ang iniinda mo dito is yung effort.
yung pagod, yung sakripisyo, my dear, hindi sa nagbibilang ka, ha? Hindi sa nagbibilang ka. It's just more on parang ano siya, my dear? Ano pa ba yung kailangan? Ano ba yung kulang para, 'di ba, maayos kung ano tong bagay na ito? Kasi nakukuha ko dito, my dear, na lahat naman na ginawa mo naman na para maayos kung ano yung dapat na maayos, pero parang hindi siya nagwo-work according to your plan. Next card is the energy of the Sun card. And the Eight of Cups. Parang sinasabi sa card na to, my dear, sa energy ng Eight of Cups at saka ng Sun card o ng Sun card ng ano daw? Ng Eight of ano daw? ng Sun card at saka ng bakit kasi nasa unahan ka? Sun card at saka ng Eight of Cups, okay? So ano nakukuha ko dito, my dear, is just more on parang kinakailangan mo lang talaga mag-start all over again. And hindi ko siya nagugustuhan, honestly, kasi sinasabi na parang kailangan mo na lang mag-start ng panibago. Parang ganon. Kasi parang hindi siya nag-work dyan or sayang na lang yung effort mo dyan sa kung ano man yung bagay na yan. Kasi there's a tendency na meron talagang hindi nakikipag-cooperate dito. Kung sa relationship to or sa connection like family, friends, and relationship is welcome, hindi to good. Kasi sabi ko nga, hindi naman sa hindi ka maintindihan, ayaw ka lang talagang intindihin or ayaw ka lang unawain. Ang problema, nakakaramdam ka na ng burnout ngayon, nakakaramdam ka na ng pagod. Ang gusto mo siguro, my dear, is more on pag-usapan kung ano yung problema, like isettle natin to, ayusin natin to, pero nakukuha ko, my dear, na merong energy na it's either ayaw ka talagang kausapin or iniiwasan ka talaga, my dear. It's just more on patay mali siya, parang ganon. Kung meron man siya nagawang mali sa'yo or may nagawa siyang kasalanan sa'yo, it's just more on parang wala siyang nagawang kasalanan sa'yo. And nagdudulot yun, my dear, ng matinding Three of Swords sa'yo at saka Tower. Kasi gusto mo talaga na i-work. Kaya ka nga nag-effort eh. Kaya ka nga naglabas ng energy dito, my dear. Kasi gusto mo na ma-work out yung connection. Gusto mo na maayos. Kung sa relationship, gusto mo na ma-work out yung relationship. Gusto mo maging maayos yung relationship. Pero sinasabi, my dear, sa energy ng Sun card na magwo-work lang to. Teka, nasa yung selenite ko naputol. Naputol yung selenite ko. Okay. Magwo-work lang to, my dear. Una, yung Lovers card. Ang Lovers card, my dear, is related sa energy ng clear communication. Ibig sabihin, parehas kayong kinakailangan mag-agree na ayusin nyo tong dalawa. To the point na nararamdaman mo na yung burnout or yung pagod, kailangan gawin na nung kabila yung part niya. Kailangan mag-meet kayo halfway. Okay? Mag-meet kayo halfway. Na gusto ko maayos yung relationship, gusto ko maayos yung relationship. Gusto ko maayos yung connection, gusto ko maayos yung connection. Ganon. Hindi pwede na ikaw lang. Siguro for a certain period of time, my dear Leo, ikaw yung gumagawa ng eksena. Ikaw yung naglalagay ng effort para ma-save lang yung connection, maging maayos lang lahat ito. Pero kung makikita mo kasi, my dear, yung pagkakasunod-sunod ng card natin, sinasabi kasi dito, my dear, na magwo-work lang to, my dear, kung yung certain na issue is parehas siyang i-close ng parehas na party or parehas na panig. Yes, hindi talaga ako nagpo-focus sa love, pero obvious naman, more on love yun nasa table natin. So, kung sa career natin to, my dear, I think you are in a very, very toxic na workplace or work situation. Yun na nakukuha ko dito. May mga tao na ayaw makipag-cooperate or makipag-collaborate, okay? Possible din, my dear, na baka meron din mga inggitan na nangyayari sa work. So, sa energy ng Sun card, possible, my dear, na ngayong araw na to mag-decide ka na eto siya, na parang mag-resign or umalis. Actually, hindi naman option yung mag-resign. Pero most of the time, yun talaga yung nagiging option, mag-resign. Pero kung kaya mong i-cut, kasi Eight of Cups is energy of like emotional detachment, the emotional cut-off, or emotional
Something like that. Yung kinakat mo ba yung emotion mo sa kanila? Parang ganon. Yung nandyan sila pero parang hindi sila nag-i-exist kung kaya mo, di ba? Kasi ang sinasabi dito, my dear, parang yun lang yung tanging magiging paraan, my dear, para maipagpatuloy mo yung isang bagay. And it is the same thing din, my dear, sa loob ng connection or ng relationship. Na parang sinasabi dito, my dear, na magwo-work lang to kung hahayaan mo yung person na yan na gawin niya kung ano yung gusto niya. Kasi parang nakaka-drain yung energy niya sa energy ng Three of Swords at saka ng Tower. Okay? Parang kinakailangan mong mag-umpisa ulit from the top. And kaya siguro lumabas to, my dear, hindi ka naman pinipigilan na mag-effort ulit sa relationship. Pero mas mainam siguro, my dear Leo, kung alam mo yung reality na magwo-work lang itong relationship na to kung parehas kayong mag-a-agree na ayusin ninyo itong relationship na to. Nagkakaintindihan po ba? And it is the same thing din, my dear, sa loob ng money and career, na magiging maayos lang yung money and career if una, you will learn how to cut yung any emotional attachment mo sa mga katrabaho mo, or it's either like lilipat ka ng work kasi posibleng hindi magbabago to kahit ano pang orasyon ang gawin mo sa mga tao na ito, including yung relationship or yung connection, is hindi talaga to magbabago kung ayaw talaga nilang magbago. So ang mangyayari, ang madadamage, ikaw, my dear. Ganun nga yun, lahat ng impact mapupunta sa'yo. Next card is the energy of the Page of Sword. Okay? Sa paglabas ng Page of Sword, nakukuha ako dito, my dear, na sa araw na to, parang nakaka-receive ka ng mga confirmation na hindi na talaga magwo-work to, na parang hindi na talaga siya okay. We have here the energy of the Ten of Pentacles, more on relationship talaga siya. Bottom deck of the card is the energy of the World card. Ay, sabi ko na eh. Kasi ang World card, my dear, hindi lang siya laging happy ending. Normally, pag may mga ganito sa taas, okay, pag may mga ganyan katetensyonado na mga card, minsan ang World card is nagre-release ng illusion. So, possible din, my dear, na baka meron mga issue ng third party sa loob ng relationship. And yeah, the Nine of Wands. Baka meron din mga issue, my dear, na hindi talaga settled, my dear. And once again, toxic na mga energy sa loob ng relationship, ng trabaho. Okay? Toxic na lahat. Toxic na relationship, toxic na family, toxic na ka-workmate, ganon. No, kasi World card and the Five of Cups is releasing this energy na parang na-highlight lang lagi yung negative, or parang possible na nagsisinungaling, may third party, or yeah. Tingnan natin. Kuha pa ako ng isang bonus card, my dear. We have here the energy of the Page of Pentacles and the energy of the Three of Wands. Parang kinakailangan mo talaga mag-move forward, my dear. So, possible na ngayong araw na to, my dear Leo, maramdaman mo yung energy na hindi na to magwo-work, hindi na to okay, or hindi ko deserve tong energy na to. And for some of you, baka bago matapos tong araw na to, baka mag-decide kayo na i-cut na lang yung connection, or baka kinakailangan ninyo mag-move out at mag-change ng location or makipaghiwalay, something like that. Kasi nakaka-drain na yung energy. Hopefully, bago matapos, my dear, yung araw, magkaroon ng time para mapag-usapan kung ano man yung mga problema. Pero dahil medyo matigas nga yung panga nung kabilang side, di ba? So, there's a tendency, my dear, na baka ma-burn out ka lang, and, di ba, baka hindi din, kung sakasakali mag-uusap din naman kayo ngayong araw to, baka hindi din siya mag-work because medyo sinungaling yung kabila. Parang nakukuha ko na ayaw niya makipag-cooperate or ayaw niya talagang magsalita. Something like that. Or parang nagmamaang-maangan or nagdi-deny, something like that. Pero there is something wrong talaga na nangyayari sa reading na ito. Okay? So, my dear Leo, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 7, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.